Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Laila De Lima sa kanyang official Facebook page. Sabi niya, anong pasabog ito? Bakit ura-urada ang pag-ratify sa BICAM Committee Report? Nakakadismaya. Salamat po, Congresswoman Laila De Lima. At least nagsasalita kayo para sa taong bayan. Kasi nga, ako, personal opinion ko lang ito. Yung budget na sinasabi nila na nilinis, transparent, ano pa dyan, wala pa rin, ang dami pa rin singit. Yung natipid nila sa flood control projects, nawala na. Nakaw, napunta sa mga ayuda. Anong example ng ayuda? MAIP, yung medical assistance to indigent patients. Lumubo. Sabi nga ni Senator Lacson, hindi niya pipirmahan yung BICAM report pag hindi na bago yun. Kailang wala ring silbi ata. Biruin mo yan, mga indigent patients, mga kawawa nating kababayan, panahon ni Pangulong Duterte, pag na-hospital ang mga pobre, punta ka sa malasakit center, opisina ng malasakit center sa mga government hospital. Konting interview lang tungkol sa iyong kakaya magbayad. Then, pag na-determine na wala ka talagang kakayahan, automatic, babayaran na ng gobyerno ang iyong bill. Ngayon, itong sa MAIP, na bilyones, 53 billion ata, ginawang politiko, kailangan pa ang mga pobre nating kababayan hindi makayang magbayad sa ospital, pupunta pa sa mga politiko, magmamakaawa sa mga politiko. Anong pakialam ng mga politiko, congressman, senador dyan sa hindi ninyo pera yan? Pera namin yan, taong bayan. Bakit pa ako, yung nagbubuwis, pera ko yan, bakit pa ako magmakaawa, maglinya, kukuha ng nung tawag doon, referral letter o endorsement letter. Mayroong tawag dyan kalimutan ko. Referral. Hindi, letter of guarantee. Yun ang tawag. Guarantee letter ng mga politiko. Para ang pasyente asikasuhin ng ospital at yun, malibre siya ng bayan. Yun. Mga kapalpakan sa ano na to, budget nito. Isa pa, yung farm to market roads na hindi pa nga naimbestigahan yung mga ghost farm to market roads itong 2025 budget. Ito na naman nadoble. 16 billion lang ang original proposal, naging 32 billion. So anong nangyari? Ayun, mayroon pa ring pagkukunan nila ng kung anong basta, hindi ako satisfied itong budget nito. Kaya, salamat, Congressman De Lima. Kahit hindi kami pumapabor sa statements mo, lalo na yung pagiging anti-Duterte nyo, then okay na lang. Pagdating sa bagay nito, budget, yung usaping budget para ang mapagsilbihan yung mamamayan, hindi yung mga politiko. So, inaapuran nila, ano bang ngayon? December 29 na. Nako, hindi pa rin napipirmahan ng ng Pangulo ang budget. Dapat mapirmahan ng Pangulo yung budget bago mag-December 31. Ngayon, December 29 na. Anong mangyari? Di ma-reenacted budget ang Kaya, malaking problema ngayon ang palasyo. Ayaw ng palasyo ng reenacted budget. Kaya ito, inapura. Renotify na ang BICAM report para mahabol nila yung deadline.
Marami na namang kwan ito. Marami na namang kababalaghan na nangyari. Okay, basa tayo sa mga comments. Jerry Correcto, bangag admin nga, di ba? Tiffany Salonga, naisip na nila kung paano kukurapit ang budget. Mark Gabo, bakit ma'am, di ba naisama ang para sa iyo? Yare. Len Calago, Dilima, ayan, Dilima, focus kayo sa BP, wala naman kayong basihan. Karma is real para sa inyo, mga peste. Oh, eksakto naman. Itong mga grupo ni Dilima, mga anti-Duterte talaga ito. Nakapokus sila paano pabagsakin si BP Sara Duterte. Impeachment. Sigurado wag na tayong magtaka by February next year. Itong grupo ni na Congressman Dilima, mga dilawan na ito. Grupo ni na Senator Hontiveros, Akbayan, grupo ng Makabayan Black na Congressman Tinio Reneco at Sara Ilajo. Ayan, magsasampa na naman yan ng impeachment complaint laban kay BP Sara. But sabi ni former Associate Justice ng Supreme Court Antonio Carpio, baka mahirapan sila dahil napakatindi na ngayon yung requirements ng Supreme Court. May mga susundin nilang mga patakaran para pagsasampa ng impeachment kasi para hindi na maulit yung nangyari noong February 2025 na impeachment case labang kay BP Sara na na-declare na unconstitutional. Nag-set na ng mataas na standard ng Supreme Court para sa mga susunod na impeachment. Kaya baka iiyak ng todo itong mga grupo ni na Dilima kung hindi nila ma-satisfy yung requirements ng Supreme Court. Kaya mismo ang dilawan na political analyst si Professor Ronald Llamas, sabi niya duda na siya sa impeachment na mag-prosper laban kay BP Sara dahil nga daw papalapit ng election, dahil nga daw mababa na masyado ang approval rating ng Pangulong Marcos Jr. at saka napakataas ang standard set by the Supreme Court. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So muna si ate ang among katagaan og yero. So muna ang balay ni ate, iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. So gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kay ang kahimtang nila ate oh. Kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gid kay silang ate oh. Sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan man ka gyero, makaatop na ka unsay imong masulti. Salamat sa gihatag ngayon. Nakaatop na doon. Bawa sa Ginoo sa So na kay anak te. na Pila ka buki mong anak te? So pat. So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te. Na So pila ka buki mong anak? apa Asa day mong bana te? nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Oo man.
Aso si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho basta dili sila ka-afford sa yero, so luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila, so mo nilang kahimtang so makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.